Amen. Kagaya po ng sinabi ni Pastor, pasensya na po. Pasensya na po muna tayo. At ako ang mga ngaral sa inyo. Amen. Samahan po tayo sa ating Panginoon. Papasalamat po ako sa aking pastor at ako'y kanyang pinagkakatiwalaan. Amen. Maraming salamat din po sa ating Panginoon at ako'y binigyan ng karunungan na makapagawa ng pangangaral. Amen. Mayroon po akong ipapakita sa inyong larawan. Ito po. Ay, ito nga pala. Sorry. Ay, nalagay. Si Joy, pagpapagin si Joy. Amen. Yung larawan po na ilalagay dyan ay ito po ay ang buhay o cycle ng buhay ng isang paru-paro. Ito po ay kwento ng isang paru-paro magmula sa itlog patungo sa pagiging caterpillar o ungod hanggang sa maging isang magandang paru-paro. Amen. Ang mga paru-paro ay nagsisimula bilang mga itlog na nagiging mga caterpillar o uod. Ang yugto ng caterpillar o uod ay maikling panahon at ito ay pangunahing binubuo ng pagkain ng walang hinto ng mga dahon. Ang caterpillar ng monarch butterfly ay lumalaki ng 3,000 beses sa loob ng 2 linggo. Nagbabago ng balat ng 5 beses habang lumalaki ito. Kapag ang caterpillar o uod ay kumain ng sapat na pagkain at lumaki na, ito ay nagiging isang chrysalis or pupa, yung tinatawag na pupa. Bago mabuo ang pupa, ang caterpillar ay parang isang gutom na hayop at kinakain ng lahat ng nakikita nito. Ngunit kapag lumabas ito sa pagiging pupa, ito ay ganap na nababago. Lubos na iba. Amen. Ito ay nagiging maganda at makulay. Hindi na ito mapanira, hindi na ito kumakain ng mga halaman. Ang kinakain lamang nito ay ang masusustansyang nektar ng mga bulaklak. Sa halip na sirain ang lahat ng nahahawakan nito, ngayon ito ay nagtataguyod na ng buhay sa pamamagitan ng pagiging isang pollinator o yung dahilan kung bakit namumunga ang mga halaman. Amen. Ang kwento ng paru-paro mga kapatid, kaya ito ang ginamit ko dahil ito ay isang paalala, amen, na ang pagbabago ay posible. Amen. At minsan, kailangan lang natin dumaan sa mga mahirap na panahon para maging mas maganda at mas makabuluhan ang ating mga buhay. Amen. At kapag nangyari ito, maaari rin tayong maging dahilan ng pagbabago ng buhay ng iba. Amen. Kaya ito ang ating kwento dahil gusto kong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na pwedeng maranasan, amen, ang bawat isang pagbabagong ito sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hayaan niyo po akong mangaral. Experience. Amen. Ang title po ng pangangaral. Ito po, yung ang cycle ng butterfly o ng paru-paro. Magmula sa itlog, patungo sa caterpillar o yung larva, yung uod, patungo sa pupa. Hanggang sa maging adult, maging butterfly. Amen. May process po, may process na pinagdaraanan ang isang paru-paro bago maging maganda at makulay. Amen. Ito yung pangbungad ko. Amen. Sapagkat ang pangangaral ko ngayon ay tungkol sa pagbabago ng buhay. Amen. Ng isang pananampalataya. Kaya ang title po ng aking pangangaral ay Experience the Power of the Resurrection. Amen. Basahin po natin ang ating main text. Philippians 3 verses 11 ay verses 10 to 11. Sabi dito, si Apostol Pablo po ang nagsulat nito at nagsasalita. Sabi dito, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead.
Amen, tayo po ay sandaling manalangin. Hingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Panginoon, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po humihingi ng gabay ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa pangangaral ng iyong salita. Panginoon, nangusap ka sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, magpakahayag ka, magpalakas ka ng pananampalataya. Panginoon, ngayong gabi, Lord, samahan niyo po ako sa pangangaral ng iyong salita. Panginoon, sapagkat wala po akong magagawa. Panginoon, sa aking sariling kakayanan. Panginoon, Lord God, maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Philippians 3:10-11 po, si Apostol Pablo po ang nagsulat nito. Amen. Sinasabi niya po dito na gusto niyang mas makilala pa ang ating Panginoong Jesus. Amen. He is desiring to know more about Christ, mga kapatid. Sabi niya dito, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Amen. Kaya una, pag-usapan po natin the desire. Amen. Katulad po, mga kapatid ni Apostol Pablo, he is desiring to know Christ. Amen. Sabi dito sa Philippians 3:10, I want to know Christ. Sabi ni Apostol Pablo, and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Mga kapatid, katulad po ni Apostol Pablo, amen, bilang mga Kristiyano o mga mananampalataya, ano po ba ang desire natin? Amen. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad po ni Apostol Pablo, he is desiring to know Christ and experience the mighty power that raised Jesus from the dead. Nais ni Apostol Pablo na mas makilala pa ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Ibig sabihin, hindi lang siya nagtapos sa nakilala niya si Jesus. Amen. Marami sa atin nakakilala sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ngunit sa pangalan lamang, kilala natin ang Panginoong Jesus, ngunit sa pangalan lamang. Kaya ngayong gabi, gusto ipalalahatin ng ating Panginoong Jesus na i-desire natin, mga kapatid, na mas kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi po nanatili si Apostol Pablo. Nakilala niya lang ang ating Panginoon. Amen. Hindi niya sinabi, okay, kilala ko na ang Panginoong Jesus, I'm done. Ngunit ang pinapaiwatig po ng ating Panginoong Jesus ay ni Apostol Pablo, mga kapatid, na mas kilalanin natin ng mas malalim ang ating Panginoong Jesus. He is desiring to know more Jesus. Amen. Sabi dito, nakita ko ito sa internet, sinerge ko, sabi dito, Christianity is definitely not a religion of rules and rituals that we must work at keeping in order to climb the ladder to heaven. Rather, it is a personal, growing relationship with the living Lord Jesus Christ. Amen. Ang Christianity daw, ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi isang relihiyon na puro tuntunin lamang o ritual. Nabasa po natin, it is a growing relationship. Mga kapatid, pag sinabing growing, lumalago. Ibig sabihin ng lumalago, may nababago. May nababago sa ating buhay. Amen. Hindi mo masasabi na lumalago ang isang bagay kung walang nababago. Mga kapatid, tama po ba? Amen. Being a Christian, dapat may desire tayo na lumago. Katulad ni Apostol Pablo. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, dapat mayroon tayong goal. Hindi pwede na tumatagal tayo sa church, pero walang nababago sa ating mga buhay. Amen. Katulad nga ng palagi sinasabi ni Pastor, sayang lang ang oras natin. Kapag tumatagal tayo sa church, amen, ngunit walang nababago sa ating mga buhay. Walang paglago na nangyayari. Katulad po ni Apostol Pablo, gusto niya na mas makilala ang ating Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya, i-design din natin dapat na habang tumatagal tayo sa church, ay mas makilala din natin ang ating Panginoong Jesus. At magkaroon tayo ng tinatawag na intimate relationship sa Kanya. Amen. Yung magkaroon tayo ng spiritual closeness
sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid, hindi pwede na tumatagal tayo sa church, pero walang nababago sa iyong buhay. Hindi pwede na lagi kang nasa church, pero nananatili kang alipin ng iyong kasalanan. Nananatili ka sa iyong bisyo. Amen, nananatili ka sa iyong nakaraan. Mga kapatid, every Christian, amen, sabi ito ni Billy Graham, ito yung isang sikat na evangelist, sabi ni Billy Graham, every Christian is called to a ministry. I mean, ano po bang ang ibig sabihin po nito ng bawat Kristiyano ngayong gabi? Amen. Sino po ba mga Kristiyano ngayong gabi? Amen. Amen. Sabi ni Billy Graham na ang lahat ng mananampalataya, lahat ng Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon ay tinawag upang magministeryo. Ano po ba yung ministry? Ministry means service. Service means to serve. Amen. Maglingkod. We are called to serve. Lahat ng Kristiyano ay tinawag upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Mga kapatid, paano ka makakapagministeryo kung wala kang desire na mas kilalanin ang ating Panginoong Hesus? Amen. Paano ka makakapagministeryo kung wala kang desire na mas lumago pa sa iyong pananampalataya? Katulad ng ating Panginoong Hesus, naparito siya sa lupa. Amen. To serve, not to be served. Mga kapatid, naparito siya sa lupa upang magsilbi, hindi upang pagsilbihan. Mga kapatid, kailangan magkaroon ka ng desire. Amen. Katulad ni Apostol Pablo na mas makilala po pa ang ating Panginoon. Kung paano siya nabuhay. Kung paano siya namuhay. Amen. Kailangan mag-set ka ng goal. Hindi pwede na tumatagal po tayo dito sa church, pero walang nababago sa iyong buhay. Nabasa po natin, Christianity is a growing relationship. Paano ka matatawag na isang Kristiyano kung hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya? Mga kapatid, kailangan mag-set ka ng goal. 1 year from now, ano na ba ang iyong kalagayan sa church? 2 years from now, mga kapatid, lumago na ba ang iyong pananampalataya? 3 years from now, ano na ba yung nagawa sa ating Panginoon? Come on. Come on, church. You need to set a goal. Mga kapatid, kailangan mo magkaroon ng desire. Huwag kang manatiling nakaupo dyan. Kapatid, we are called to a ministry. Mga kapatid, hindi ka dapat pinaglilingkuran. Dapat tayo ang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi pwedeng hanggang dyan ka na lang, mga kapatid. Pupunta ng church, uuwi. Pupunta ng church, uuwi. Amen. Balang araw, amen. Paano kung tanungin ka ng ating Panginoon, anak, ano ba ang ginawa mo para sa akin? Amen. Siyempre, mapapaisip ka, ano kaya ang ginawa ko sa ating Panginoon? Siyempre, wala ka namang ginawa. Wala ka maiisip, wala ka namang ginawa. Nakaupo pa lang dyan. Kapatid, tatanungin po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo tatanungin kung gaano karami yung pera na namin po natin dito sa lupa. Kung ano yung religion na nasa liya natin dito sa lupa. Kung gaano kakabuti. Amen. Tatanungin tayo ng ating Panginoon kung ano ba yung ginawa sa ating Panginoon, mga kapatid. May tanong ako ngayong gabi sa inyong lahat. Mga mananampalataya, sa mga nagsasabi na Kristiyano. Amen. Ngayong gabi. Are your faith growing or are you just growing up in church? Ikaw ba ay lumalago sa iyong pananampalataya o ikaw ay tumatanda lamang dito sa church? Ikaw ay tumatagal lamang dito sa church, mga kapatid. Amen. Hindi po basihan, mga kapatid, kung gaano ka nakatagal dito sa church. Amen. Hindi po yun basihan kung gaano ka nakatagal dito sa church. Amen. Ang importante po ay kung gaano ka nakalago sa iyong pananampalataya. Ang importante po ay kung gaano ka kalapit sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Katulad po ni Apostol Pablo, kailangan mo ng desire na mas makilala ang ating Panginoon, mas lumago sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. Mukhang ayaw ata. Amen. Kung mayroon ka na ng desire na mas lumago pa sa iyong pananampalataya, kung mayroon ka na ng desire na mas kilalanin pa ang ating Panginoong Hesus, kailangan mo pagdaanin ng pangalawa. Amen. Mabilis lang po ito. Pangalawa
Pero pag-usapan po natin the process. Amen. Ang pagiging Kristiyano po at pananampalataya o pagsunod sa ating Panginoon ay may proseso po. Hindi po tayo pwedeng lumaktaw. Amen. O dumaan sa easy. Amen. Sabi po sa Philippians 3:10, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Sabi po ni Apostol Pablo, I want to suffer with Him, sharing in His death. Amen. Ano po ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo sa sinabi niya po dito na I want to suffer with Him, I want to suffer with Jesus. Sabi niya, ang ibig sabihin po nito ay embracing the hardship. Amen. Pagyakap sa mga paghihirap na darating sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni Apostol Pablo, I want to suffer with Him. Ibig sabihin nito mga kapatid, na dapat bilang mga mananampalataya, kailangan nating yakapin ang mga pagsubok at mga paghihirap na ating dadanasin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Katulad ni Apostol Pablo, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na willingness na harapin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Amen. Kung gusto kong magdusa, sabi ni Apostol Pablo, nakasama ng aking Panginoon. Amen. Mga kapatid, hindi ito simpleng statement lamang. Ako'y naniniwala na hindi ito simpleng statement lamang. Ito ay it is a declaration. Mga kapatid, ito ay isang deklarasyon ni Apostol Pablo na handa siyang magdusa kasama ng ating Panginoong Hesus. He is declaring that He is willing to suffer with Jesus. Mga kapatid, dapat ganun yung mindset natin na mga mananampalataya, mga kapatid. Katulad ni Apostol Pablo, he is willing to suffer with Jesus. Marami kasing mga mananampalataya na nagsasabi sila na Kristiyano daw sila. Pero kapag dumating yung pagsubok, mga pagsubok sa buhay, amen, ayaw na nila maging Kristiyano. Amen, dapat bilang mga mananampalataya, mga kapatid, we are also willing to suffer like Jesus. Amen. Dapat willing din tayo na magdusa, kagaya ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Walang shortcut sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Hindi ka matatawag na Kristiyano kung hindi mo pagdaraanan yung mga pinagdaraanan ni Jesus. Kaya nga Kristiyano Christ-like. Amen. Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi, walang easy sa pagiging Kristiyano. Sinasabi nga sa amin palagi ni Pastor Tim na hindi madali ang maging disciple, hindi madali ang maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kailangan mo pagdaanan yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po, sinabi ni Jesus sa Matthew 16:24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen, mga kapatid, malinaw po. Kung sino man ang gustong maging mananampalataya, kung sino man ang gustong maging Kristiyano, kung sino man ang gustong sumunod sa ating Panginoong Hesus, ay tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Amen. Ibig sabihin, kailangan mong i-deny ang iyong sariling mga kagustuhan at pasanin ang mga paghihirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil sabi ni Jesus, ito po'y may pangako. Ito po'y may kalakip na pangako. Mga kapatid, hindi lang ito basta statement na pag nagtiis ka, amen, kapag naghirap ka, pinagdaanan mo yung pagsubok na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Matthew 24:13, subalit ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. May pangako po mga kapatid, kaya huwag po kayong mag-alala kung ano man yung pagsubok na yung pinagdaraanan ngayon sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ito po'y may pangako ng kaligtasan. Amen. Kaya yung mga umalis dito sa church, amen. Kaya magkukuligtas sila. sabi ng Panginoon, si Jesus mismo nagsabi, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kapag hindi ka nagtiis hanggang wakas, ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Kasi hindi ka nagtiis. Mga kapatid, hindi sinabi ng ating Panginoon na okay, magtiis ka dyan sa marangyang buhay mo. Amen.
Magtiis ka dyan sa kasaganang buhay na yan. Magtiis ka dyan sa masarap na buhay na yan. Amen. Ibig sabihin po ng magtiis, to endure. Amen. To overcome. Ibig sabihin mga kapatid, may paghihirap talaga. Kaya nga magtiis eh. Ikaw ba nagtitiis ka ba sa masarap na buhay? Ayaw mo na dito sa masarap na buhay, nagtitiis ako. Amen. Ibig sabihin, kaya ka magtitiis dahil may mga pagsubok na darating. May mga paghihirap na darating. Amen. To endure, to overcome. Amen. Magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Mga kapatid, kaya ang pinaparating ni Jesus, ni Apostol Pablo ngayong gabi, mga kapatid, magtiis ka. Ano man ang iyong pinagdaraanan, ano man ang persecution na iyong nararanasan, ano man ang problema, paghihirap na iyong nararanasan, and sa iyong buhay, mga kapatid, kailangan mo lang magtiis. Amen. Dahil mararanasan mo ang pangako ng ating Panginoon Jesus na buhay na walang hanggan. Amen. Pangatlo, panghuli, pag-usapan po natin. Amen. The goal. Amen. Sabi dito sa verse 11, so that, sabi ni Apostol Pablo, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Amen. Ano po ba ang goal natin bilang mga Kristiyano? Kaya po tayo pumupunta dito sa church. Amen. Alam ko mga kapatid, ako yung ang goal ko, kaya ako nag-church, kaya ako sumusunod sa ating Panginoon dahil ang goal ko ay maranasan ang pagkabuhay na muli. Amen. Ang pinaka-goal talaga natin dito, kung bakit tayo nasa church ay maranasan, amen, ang pagkabuhay muli. Amen. Ngunit paano natin mararanasan ang pagkabuhay muli? Katulad ng hinahangad ni Apostol Pablo. Mga kapatid, sabi sa Romans 6, verse 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Sabi po ni Apostol Pablo, kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Ano po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo dito na makasama tayo sa kanyang kamatayan? Mamatay tayo dito, amen. Tingnan po natin sa Romans 6:3, verse 3 to 4. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Verse 4, kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Amen? Praise God. Sabi po dito, kapag tayo ay nabautismuhan na, amen, kay Kristo Jesus, tayo nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Sino po dito nabautismuhan na? Amen. Amen. Ito po ay tumutukoy sa kamatayan, sa dati nating pagkatao. Amen. Binautismuhan po tayo. Kung gusto po nating maranasan ang pagkabuhay muli, kailangan nating mamatay. Hindi po ito yung literal na kamatayan, na kapag namatay ka ay ibuburol ka. Amen. Ito po ay kamatayan ng dati nating pagkataong makasalanan. Mga kapatid, sabi dito sa verse 6 sa Romans, sabi, alam naman natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo alipinin pa ng kasalanan. Sapagat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Mga kapatid, sinasabi po dito, amen, kapag tayo nabautismuhan, ibig sabihin yung kasalanan po natin ay pinako na kasama ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ibig sabihin kapag nabautismuhan ka na sa pangalan ni Jesus, bagong nilalang ka na. Mga kapatid, nawala na yung dati mong pagkatao, yung tao na makasalanan. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng binabautismuhan? Yung binabautismuhan sa tubig? Di ba, mayroong tubig, tapos ilulubog yung isang tao, buo, ilulubog siya ng buo. Amen. Tapos pag ihaahon, ibig sabihin ng paglubog doon, ibinabaon mo na yung dati mong pagkatao, yung tao mo na makasalanan, yung ikaw na umiinom, yung ikaw na nagmumura, yung ikaw
ikaw na naninigarilyo, amen, yung ikaw na mainipin, yung ikaw na madaling magalit, mga kapatid, kapag ikaw ay nabautismo na sa pangalan ni Jesus, ikaw ay bagong nilalang na. Amen. Aahon ka, amen, sa panibagong yugto ng iyong buhay. You are a new creation, mga kapatid. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Mga kapatid, sino po ba ay ang na kay Kristo ngayong gabi? Amen. Amen. Tayo po ay mga bagong nilalang na. Tayo ay new creation ng ating Panginoon. You are rebirth. Amen. Pinanganak ka ng muli. Sa pamamagitan ng Espiritu, iniwan mo na ang iyong dating pagkatao na makasalanan, mga kapatid. Kaya mamuhay tayo, ini-encourage tayo dito, mga kapatid, ng pangangaral na ito. Nakapag tinanggap mo na ang Panginoong Isus, huwag mo nang balikan yung dati mong buhay. Amen. Hindi po tayo aso, sabi ni Pastor. Hindi po tayo aso na kapag sumuka ay kakainin ulit yung kanyang kinain. Amen. Tayo po ay mga bagong nilalang na. Mga kapatid, you are a new creation. Amen. Magpatuloy ka, kapatid. Maraming pagsubok na darating. Maraming temptation na darating. Ngunit kailangan mong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Amen. Kung si Jesus Christ nga, mga kapatid, tinukso ng kaaway, ngunit napagtagumpayan niya. He is God in the flesh, mga kapatid. Tao siya dito, nagkatawang tao, pero napagtagumpayan niya yung mga tukso, yung mga pagsubok. Amen. Ako'y naniniwala kaya rin natin, mga kapatid. Dahil tayo ay na kay Kristo na. Kasama natin si Kristo. Amen. Tayo pinananahanan ng Espiritu ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Lahat tayo na narito. Amen. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Hindi po tayo anak ng hindi po tayo anak ng Diablo, mga kapatid. Kaya tayo na narito na tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Magkaroon po tayo ng design katulad ni Apostol Pablo. Amen. Huwag po kayong papayag, mga kapatid, na tayo ay tumatagal sa church na walang nangyayari, walang nababago sa ating buhay. Magkaroon ka po ng desire, ng hunger. Amen. Pagkauhaw, salita ng ating Panginoon. Mas kilalanin mo ang ating Panginoong Hesus dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Magkaroon ka ng bunga. Amen. He is looking for fruits, mga kapatid. Mga mananampalataya ngayong gabi. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nakatulog na kayo. Mga kapatid. Amen. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Pinaparating po ng ating Panginoon na lumabog tayo. Amen. Hindi po basihan, mga kapatid, kung gaano ka katagal dito sa church. Hindi basihan, mga kapatid, kung gaano ka na katagal dito. Ang hinahanap ng Panginoon ay kung gaano ka nakalago sa iyong pananampalataya. Amen. Gusto mo bang lumago? Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon na lumago ka. Amen. Ngunit ang problema, sino ang problema? Sabi ni Pastor, I am the problem. Amen. Ikaw ang problema. Ayaw mong lumago eh. Amen, mga kapatid. Mga kaibigan, mga mananampalataya ngayong gabi. May magagawa ka sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat may buhay ka pa, hanggat may lakas ka pa, ipagamit mo. Amen. Sa ating Panginoon ang iyong lakas. Amen. Kailan pa? Kapag huli na ang lahat, mga kapatid, may magagawa ka sa church. Amen. Bahagihan mo ang iyong pamilya. Amen. Kung hindi mo na kaya maglakad, sumama sa paghayo. Mga kapatid, pwede kang mag-evangelism doon sa mga kapitbahay nyo. Mag-imbita ka. Amen. Kailangan ng church natin ito ng mag-iimbita, mga kapatid. Kung ano man yung kaya mong gawin para sa ating Panginoon, kung ikaw ay inuutusan ng ating Panginoon na magbigay. Amen. Ministry po yan. Amen. Magbigay. Ang pag-suporta sa church ay isang ministry. Amen.
Lahat tayo ay may magagawa sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kailangan lang natin na i-desire. Amen. Kapag hindi po natin i-desire na may gawin tayo sa ating Panginoon, wala ka po talagang magagawa. Amen. Pwede ka pong manalangin. Ang pananalangin po ay ministry. Amen. Ang pinakaunang ministry ay pananalangin. Kung wala kang ibang magagawa sa ating Panginoon, ang pananalangin po, mga kapatid, ay may mahalagang bahagi, may malaking bahagi kung bakit kayo narito ngayon. Amen. Kayo po'y bunga ng pananalangin. Amen. Kayo po'y naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin. Ang pananalangin po ay nagliligtas ng buhay. Amen. Ang ministry po ay hindi lamang umiikot dito sa unahan, mga kapatid. Kung tumutugtog, umahawit, nangangaral. Amen. Kahit po yung paglilinis, ministry po yan. Amen. Yung hindi nakikita. Amen, ministry po yan. Kailangan mo lang magkaroon ng isa. Katulad ni Apostol Pablo, ngayong gabi mga kapatid, mas kilalanin pa natin ang ating Panginoon Jesus. Amen. Inuko po natin ating mga ulo. Ay manalangin, Panginoon. Kamagpalaan, maraming salamat. God, hallelujah. Sa labing ito, Panginoon, sa mga aral ng iyong salita, Panginoon Lord. Jesus, Amen. Ang po'y nagpapaanyaya. Kung meron ng first timer ngayong gabi, hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus, inaanyayahan ka po namin, kapatid. Hindi po reliyon ang iyong tatanggapin ngayong gabi. Ang tatanggapin mo po ay ang kaligtasan nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen. Is God. Meron pa po ba? Tanggapin po natin ang Panginoon. Ngayong araw na to, ngayong gabi na to, ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi bukas. Amen. Kapag ang bukas ay walang kasiguraduhan, mga kapatid. Amen. Ngayong gabi, pinaparating na ang ating Panginoong Jesus na mas kilalanin natin siya. Huwag kang umayag, kapatid ko, sa Panginoon na ikay tumatagal sa church na walang nababago sa iyong buhay. Huwag kang pumayag, kapatid ko, sa ating Panginoon na ikay tumatagal sa church, ngunit hindi mo mabitawan ang iyong mga bisyo, hindi mo mabitawan ang iyong mga kasalanan. Tinatawag ka ng ating Panginoon sa mas malalim na relasyon, sa mas malalim na responsibilidad bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, may magagawa ka sa ating Panginoon, kailangan mo lang i-decide. Amen. Gusto mong maranasan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, kailangan mong i-decide, katulad ni Apostol Pablo, pagdaanan ng mga pinagdaanan ng ating Panginoon. Amen. At sa huli, ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mananampalataya ngayong gabi, inaanyayahan ka ng ating Panginoon. Binubuksan ko po ang altar. Amen. Tayo po'y mananalangin. Amen. Lapit po natin sa ating Panginoon anuman ang pumipigil sa ating mga puso, sa ating mga sarili na mas kilalanin ng ating Panginoon. Amen. Anuman ang mga hadlang na humahadlang. Amen. Sa inyo upang hindi lumago sa iyong pananampalataya, ilapit natin sa ating Panginoon. Amen. Isuko mo sa ating Panginoon, walang iba na makakatulong sa atin ngayong gabi. Walang iba na makakatulong sa iyong buhay, mga kapatid. Kundi ang ating Panginoong Jesus. Gusto ng Panginoon na lumago ka sa iyong pananampalataya, mga kapatid mo sa Panginoon. Ngayong gabi ang oras, ngayong gabi ang pagkakataon ito na mag-decide ka na tanggapin ang ating Panginoon, na mag-decide ka na mas lumago pa sa iyong pananampalataya, na mas kilalanin ang ating Panginoong Jesus ngayong gabi. Ang pagkakataon ito, mga kapatid, ay sabi sa James 4:14 na ang buhay natin, mga kapatid, ay parang hamog na sandaling lilitawa, at pagkatapos ay mawawala. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan ng buhay. Kailan mo pa ipapagamit ang iyong buhay, mga kapatid mo sa Panginoon? Kapag nila ang
lumago ka sa iyong pananampalataya. Amen. Ayaw ng Panginoon na tumatagal tayo sa church. Amen. Na hindi tayo lumalago. Kapatid, may magagawa ka sa ating Panginoon. Kailangan mo lang i-decide. Amen. Nais ko si Brother Ogie na nanalangin sa ating closing prayer. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ay hinimo mo sa aming mga puso at isipan ang aral na napulot namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. Ingatan mo kami sa paglabas namin sa usalit ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming